it been? Since I opened a window and let some air in, you once told me I'd go dirting in this town. It's not far off, I replied, with you hanging around. But did you stay? It's all the same. So caught up in this make-believe. Seem to say we are the same. But wonders never ever cease. But wonders ever cease. 2 a.m. in some random lonely street. Conversing in language only we dare speak. We made known the demons say ho, oh so dear. Curtains drawn into the dawn of what I used to fear. How did you stay? It's hard to say. So caught up in this make-believe. Did you say we are the same? But wonders never ever cease. But wonders ever cease. Hello. Hi, magandang gabi sa inyong lahat.
This is Rigel, and with us is Ahmad, and kasama ko si TJ Ramento. So, Ahmad Tanji is one of the vocalists ng We Are Imaginary. Kamusta, sir? Hello. Thank you for inviting me. Okay naman. Ito. It's our pleasure also. Before we start, sir, kamusta? Medyo pagod. Galing sa biyahe kasi galing ako sa recording ng we're recording our new album for We Are Imaginary. So, In Love One Another studio. So, that's in lapit siya sa. So, ayun, kakauwi ko lang just in time to be a guest in your podcast. Yes, sir. Can you also give us, sir, yung brief overview ng We Are Imaginary? Okay. We Are Imaginary was formed in 2008. Mm-hmm. So we were once called Your Imaginary Friends. After 5 years, nagpalit ng pangalan. It's still the same band, just a different name, because of a trademark issue. So we have been in the scene for long, more than 15 years. More than 15 years. We have released 2 EPs and 2 albums, and we're recording our 3rd full-length album. That's siya independent. May label kami for all those time, pero usually laging independent. So, yeah. So, till here, we're still alive. Done. Yung sa ano, yung latest niyo na album is yung floppy disk, right? No, label yung floppy disk, yeah. Okay. And yung parating na album niyo, meron bang konting experimental to? Or same music pa rin? Same. Well, it's still the same We Are Imaginary. Mas mabigat siya ng konti sa usual namin na tunog. I think there's a lot of 90s influence ngayon compared to dati. Dati kasi parang mas indie pop ang leanings namin at indie rock. So it's still indie rock. But there's the 90s influence. We're wearing it on our sleeves right now. So maraming maingay. At least in our book, hindi siya yung maingay na pasigaw, maingay yung mag-gitara. Tsaka in reference doon, Sir Ahmad, kasi nakita ko speaking of your influences, nakita ko yung si The Smiths. Yeah. Tapos, si That Cab for Cutie. Tapos may flavor ng Smashing Pumpkins. So, lahat kayo doon nagja-jive, yung sa band. Yeah. I don't believe in bands na para siyang relationship. Yung iba kasi sinasabi, okay, yung iba-iba yung mga influence. Ako, hindi ako naniniwala sa ganun. So, kailangan at least yung pinaka-main notes ng band malapit. So, lahat kami gusto ang Death Cab for Cutie. Lahat kami gusto ang The Smiths. And The Cure. And there's Nirvana and Pixies and Smashing. So, yung bagong album, speaking of Smashing Pumpkins, yung bagong album, I like to think na mas naririnig ngayon yung Smashing Pumpkins kaysa dati kasi mas The Smiths ang feel. There's a lot of Death Cab for Cutie influence pa rin. Pero it's signature We Are Imaginary. Alam naman, I like to think na yung mga nakakilala sa tunog namin, gets na nila kami. Tsaka yung habang nirarun through ko yung yung songs nyo. Napaka-ethereal yung tema Yeah. And pagbato agad ng tunog, gano'n na kagad yung nung music nila, or parang may basehan pa rin based on sa influences din? We don't really think. Pag yung influences naman, mas lumalabas siya by recording. Parang it's like, pag nagpapamix kami na everything, minsan parang nag-uusap kami ng pegs.
magabasihan para maintindihan ng producer anong gusto namin gawin. So it's not copying, it's not intentional na gagawin namin. Lumalabas na lang siya. It's an amalgam of different influences. Then, pag mag-recording kami, sabihin na lang namin na ito, mas tunog na Smith, o mas tunog Smashing Pumpkins, Death Cab for Cutie, or Pixies, or whatever. Para lang maintindihan ng producer yung gusto namin ito. Ganon. So, di siya sinasadya. Okay. Ganon. Hello din po kay Shaina. Thanks for dropping by here at Local Brew. Nga pala, Ahmad. Ako kung natandaan mo ako noon eh. Kasi nung meron ni-release si Atman Remorse sa Mukata. Yun, doon kita nakita noon. Bali, sinuport din namin. Kaibigan mo si Juan? Kaibigan siya ng kaibigan ko. I don't know if you've met Poist Kinson. Bali, doon pala kami nagsimula. Ano pangalan? Poist Kinson. Yung taga Legazpi rin. I think kilala ko siya. I'm really bad with names. Pero pag naaalala ko yung pangalan niya, baka friend ko siya sa Facebook. Kaya din kami, na-feature namin mga taga Bicol. Kasi kaya pala. That's why I was asking you kung taga Bicol kayo. Kasi parang nakikita ko, parang may mga taga Bicol kayo na feature. Inisip ko nga baka taga Naga kayo. Ayun. Pero nagstay ako sa Bicol, siguro around 2 years, siguro sa may Daraga. Sa may likod lang ng airport ng Legazpi. Sa may Tong ba yan? Parang gano'n. Ewan ko, taga. Yeah, kasi I stayed in, I'm, to those listeners, kalahati ng We Are Imaginaries. So, we were originally, my brother and I, yung brother ko is yung guitarist namin, si Kali. We're originally from Kamsur, Iriga, the exact. Iriga, okay. Pero, after graduating from Ateneo de Naga, I stayed na matagal sa Legazpi. Tapos bumuo ako doon ng banda, while si Kali, nasa Manila, may banda. So, before namin nabuo We Are Imaginary, may sarili kami banda. Then, I was releasing local releases din, kaya kami magkakilala ni Juan sa Legazpi. Parang I was promoting the independence. Kasi hindi pa kasing buhay na, actually wala pang, may mga nagsusulat pero wala nagre-release ng original. My old band there, Pepsi Paloma Experiment na pangalan. We were doing covers din, pero we were encouraging people to record. Mahirap pa mag-record ng mga early. Lalo pag movie. Ayun. Tapos yung We Are Imaginary, dito na mismo siya nabuo? Or doon pa lang? Yung concept doon, nung nagpaplano na akong lumipat ng Manila, ay mga nagagawa na akong kanta na tunog na ng We Are Imaginary. Kasi yung Pepsi Paloma Experiment, mas may new wave, mainstream new wave feel siya, vibe, pero rock and roll siya. Ang layo sa tunog ko. Kaya pag narinig mga taga-Bicol yung tunog ko, parang nababa, parang ang dating sa kanila parang it's too slow or hindi na ako sumisigaw and everything. Parang ganun. Ito yung ito yung, kumbaga deep inside, may mga personal preference. You grew up. Tapos ito, na-discover ko ang The Smiths, na-discover ko ang shoegaze na genre, ang indie pop. Ganun ang ginagawa ko. Medyo hindi naiintindihan na ng Pepsi pala. So I was like, looking forward na gagawa ako ng banda na ganito yun. So kinokontak ko na, so parang part of history to, kinokontak ko na yung kapatid ko nun, na sabi ko gagawa tayo ng banda and stuff. Tapos yung basis para nakaka-pack up, para may boy-girl harmony. Pagpunta sa Manila, almost yung June, dumating na ako sa Manila, June 2008. By July 2008, gawa na yung We Are Imaginary, Your Imaginary Friends. Tapos, may mga kanta na ako na nasa first EP ng We Are Imaginary. Yun na yung tinutugtog namin as early as July 2008 kasi lahat yung nasulat na sa ganun na yung tunog.
Oo nga Di pala. pa expose, I think, di pa expose ang Bicol noon. Mabagal pa yung mga internet ko na. Hindi pa expose ang Bicol noon sa tunog ng indie pop. Oh, by the way, TJ. Sorry for just joining in. Actually, I was jumping in straight from work. So, and I also have to set up. So, please pardon my my lateness. Ayun, sige. Nabanggit mo yan. A very intriguing name. Pepsi Paloma Experiment. Yeah. Well, who gave that name? Who came up with that name? Well, it was an idea of mine. Ano lang naman yun? Trip lang yun. It was like, mas inspired yun sa Radioactive sa GoPro. Parang, una, I love long name bands. Kaya We Are Imaginary, mahaba din eh. Ayoko na mainiting pa. Tapos, I remember when we were supposed to play in this big event in Legazpi, university big event, then we were deciding a name. Parang, I just wanted the shock fuck. Na ganun lang. So, naisip ko, ang dapat Diana Subiri experience. Yung panahon yun ni Diana. Which is another cool name. Yeah. Kasi alam mo, mapapakamot ang tao or mapapatingin at bakit yan ang pangalan? So, dun pala, may excuse na silang manood. Then we were supposed to change that name. Kaso, biglang nag-stuck sa tao. So, Pepsi Paloma Experiment was alive for between 2000 to 2000. Release kami ng 2 EP sa Aligas. Oh, okay. I don't know about you, Richard, pero para sa akin, pag merong isang venue, say for example, sa ano ba yung mga events ko rin? 12 Monkeys, di ba? Meron naka-line up dyan ng mga banda. Tonight's guest. Pag meron ako nabasa ng Pepsi Paloma Experiment, papasok ako doon, may intriga ako eh. Ano tugtugan nito mga to, di ba? Actually, di ba? May ganun dating siya. May ganun dating siya. Yun. So when was this? What year was this? I hope you don't mind me asking. Yeah, that's okay. 2002 to 2008 in Legazpi. In Bicol. Yeah. So taga Bicol ka rin, sir. Yeah, taga Bicol ako. Marami kaming nagkaroon kami ng Bicol series dito sa podcast. Kilala ko nga, kaya nga, I was telling Rigel, did I pronounce it right? Rigel. 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 Rigel or Rigel. Anyway, I was telling him na akala ko taga Bicol kayo kasi na narinig ko na yung podcast niyo, mga friends kong ba. Because what happened was, sorry. Because what happened was, meron kakilala sila dito, meron siyang friend. Then, in-endorse tong podcast namin. Nagtapos after nung show na yun, nagkasanga-sanga. Nagkaroon ng mga referral. So, nagkaroon kami ng Bicol series. Galing. I think it was last year, no, Rigel? Or earlier this year. Last year, on episode 1. Sino yung mga furniture nyo? Atman Remorse, Erickson's, diba? Circus Dive, yan. Circus Dive. Ang connection nyo ba is Children of the Mist or yung Club Reverb? Siguro sa na rin, sa Club Reverb na rin. Pero mostly kay Kilawan. Kilawan talaga eh. Si Juan, dapat siya yung una namin i-feature. Ngayon, medyo busy. Tapos, sinunod namin si The Ericksons. Game si Ericksons. Sige, sila muna yung nauna. Yeah. Okay din sila. Sila mababait. Tsaka active sila. Tsaka ang kagandahan din. Kasi Bicol solid eh. Tapos yung music nila talagang rin eh. Kaya yun gustuhan talaga namin. Tapos yung yung pag-uusap nyo, parang feeling nyo parang dikit-dikit na kayo eh. Parang gano'n. Yeah. Future din kasi. Actually napamahal din ako sa Bicol Gaspi. Kasi 2 years ako nandun eh. Parang gusto ko lang tumira dito. Ganyan. Medyo problema lang doon yung brownout tsaka internet. Yan. Lumalala nga yung brownout. For some reason. Are you still based in Bicol?
Ahmad? Or No. I have been here, mula na nabuo yung We Are Imaginary in 2000. Kalipat ko lang nun. So, dito na ako nakastay, matagal akong Mandaluyong. Then now, nasa QC ako. Border QC in Manila. So, for 12 years sa Mandaluyong. Been here for like 16 or 17 years. Pero umuwi ba akong dito? Okay. So you're now in Mandaluyong? QC na. In QC na. QC, okay. Ano siya, So, DJ? Napag-usapan namin kanina eh. Naging tambay din siya ng Treschool. Oh, Yeah. okay. That explains yung isang video nila. Yeah. Kaibigan ko si RV. RB. Yung may-ari ng Treschool. Yeah. Kasi ako, before pa nauso yung collector ng mga plaka, isa din ako sa mga, I like to think, na una, nung hindi pa siya, at yung Treschool dati, wala pang cafe. Yes. Ang Treschool, yung katabi pa siya, second floor lang siya, talaga magdidig ka lang. So, isa ako sa mga nagdidig doon ng mga 2013, 2014. Okay. So, ang saya lang. Dati, I've lived in Mandaluyong for 11 years. Yeah. From 2010, tapos umuwi na ako dito around 2020. Ay, saan ka na ba, DJ? Dito na ako sa Cavite. Actually, I'm from Quezon City, born and raised. Tapos, lumipat kami rito sa Cavite 2000. And then, 1997. Yeah, 1997. And then, 2010, tumira ako ng Mandaluyong, and I've been there until 9 years. 9 years lang pala. 29. Tagal din. 9 years. Pero walang bahay. I mean, nagre-rent lang talaga. Bahay. So meron talaga. No, it's not my own house. It's my ex. So, yun. Okay. Ibang kwento na yan. Anyway, babalik tayo. Segway. Segway tayo. So, driving Bonnie, along Bonnie Avenue, lagi ko nadadaanan yung Treschool na yan. So, sabi ko, napaka-naman. Kasi yung front nila, plaka kagad eh. Me, as a music lover, doon pala magkaka-interest ka rin. So, ano ba itong meron ako? Tapos, sa kakadaan ko dyan, may nakikita ko mga personality. Si Diego ng Sandwich, nakikita ko sa labas. Even Raymond Marasigan, nandun sila sa labas. Nandun na sila, parang may hawak sila ng sandwich pail. Tapos nandun na sila sa labas, nag-uusap, ganyan. Kanina mapasok dito, araw-araw ko nagdadaan, taga-tanglaw lang kasi ako before. Tapos pinasok ko ba, it's a whole new dimension, man. Tapos, inano ko rin kila rin, parang kanina dito, lapit lang. Lakad lang tayo sa bahay. Tambay tayo minsan. Tapos we were hooked since. Nahinto lang yan nung lumipat ako dito sa Cavite. Pero yan, sila RB yan. Tapos sila Jenny. Yan. Si She, kilala mo si She. Regular siya ron. As in every weekend, Saturday. At saka sa mga event, lagi siya na. Yung babae ba yan? Babae na nasa gilid. Best friend ni Jenny. Jenny, yeah. Yeah. No, medyo may height na maputi. Yep. Yeah, she's cool. Well-versed din siya pagdating sa music. She doesn't play any music instrument. I don't know if she can sing, but she can dance. Pero she's a lover of music. Masarap siya kakwentuhan pagdating sa mga albums, mga biography, mga discography ng mga bands. Then, solid actually community ng Treschool. Okay, so buhay na buhay pa rin. Tapos, I always go there. Well, lumayo na ako, di ba? Pero, kasi they have cheap coffee. 60 pesos lang ang local beans. Yun lang yung coffee niya. Tumaas na ngayon 70. Pero di ba, saan ka kukuha ng kape na masarap na 70? Tapos, I always kasi drink coffee muna before uminom. So, ganun yung Okay. So, parang, yun ang sistema ko. Minsan nag-work ako doon. Kasi okay din, may internet din. Then, saka, whenever I have friends, visitors from probinsya man o taga-ibang bansa, doon ko dinadala kasi siya yung Treschool is like the middle ground na may pagka-hipster pero unassuming. Hindi siya yung nakaka-intimidate.
Yes. Instagrammable, pero mura, mura, hindi ka ipapahiya kung biglang dalhin mo yung mga kaibigan mong first time, di ba? Parang gano'n ang dating. Nasa gitna siya eh. Hindi siya parang social, na sobrang social, hindi din siya masang-masa. Parang may isang, kailangan mo lang talaga maging music lover. Parang gano'n. Yes. At saka, I started going there, ako lang mag-isa. Tapos, siyempre, kakabalik-balik ko rin. Lumaki yung yung circle mo eh. Yung circle ng friends mo sa preschool eh. Masaya doon? Yeah, masaya doon. Kaya kung pumunta ron, sabihin natin, I can spend my Saturday na walang niyayayang kaibigan just by going there alone. Mag-enjoy na kompleto na yung labas ko doon. Kasi kahit walang tao ron sa preschool, yung bartender, makipagkwentuhan din sa'yo eh. Oo. Anyway, may makikilala ka dun eh. Naging trust school appreciation. Oo nga, no? Oo, tag natin. Baka naman. Joke lang. So, promotion na to. Mabalik tayo sa Well, speaking of stress school, can you tell us more about yung video nyo na ginawa doon sa stress school? Who's the artist? Who came up with the idea? Yung siya, barista siya. Then, yung relation niya sa song, particularly sa song ginamit. Well, the song is A Good Kind of Sad. It's one of our most streamed songs in 2016, 2017. I think that's one reason, that song is one reason why we got to play abroad. Kasi nakakasama siya sa mga playlists sa Singapore at Malaysia. It's an indie pop song. And I love that song kasi hindi siya love song. It's about being burned out from work. At hindi mo kayang... It's about being burned out from work and feeling it and knowing that you are burned out. But you cannot really complain kasi dapat maging thankful ka na may trabaho. So, ganun yung kwento ng A Good Kind of Sad. Parang, alam mo, parang nasa middle ground ka na, hindi ko ba pwedeng aminin yung feel? Parang ganun. So, preschool, naisip ko siya, ito yata yung first video na wala kami. Wala kami sa mismong music video. And I came up with concept. It was directed by Jemima Dadula. Kasi nag-direct nung dekada na video namin. Yun ang hindi naman mainstream, yun ang pinaka-streamed song namin kasi ito yung isang Tagalog namin, or naunang Tagalog. So, I thought of using A Good Kind of Sad for Tres School kasi malapit sa akin. Gusto ko din yung thought, ako yung umisip ng idea na gano'n, na parang, gano'n yung kwento eh. Serving coffee, isang hindi happy na bartender or barista na nagsiserve, pero doon sa mga pangalan nila, kung isipin mo, yun yung tunay na nafe-feel mo. Parang napapalitan yung mga pangalan nila, and then tunay na nafe-feel mo. So, it serves the song without meaning to talaga. Parang gano'n, na hindi kinakamay. Parang gano'n. So yeah, love that video. Nakiusap lang ako kay RB doon na parang X-deal lang yun eh. Alam ko hindi na pwedeng X-deal yata yun, pero nakiusap lang ako na baka pwedeng order lang kami, marami, pinakain yung staff, pinakain yung Pumayag naman siya basta daw by 6 o'clock yata o 5 o'clock tapos na kasi parang pasukan na yung mga pero lumampas pa rin kami pero pinagbigyan pa rin. Wala pa yata si Jenny. No? Wala pa si Jenny. That time. Wala pa si Jenny. Okay. Oo. So this was around 2017, I think. 17. 17. Oh, yeah. Oh, yeah. I think so. 27. Yeah. Rigel, is that available yung song on your end? Is that something that we can play? Well, you can play it. We can play it, yes. If we can, yeah. Para may context yung mga nanonood or nakikinig. Yes, sir. Good Kind of Sad. Yeah, go ahead. Yes. Good Kind of Sad. Okay, so we're going to be playing A Good Kind of Sad, another piece from We Are Imaginary. We're just looking for that particular video and we'll play it in a bit.
And while Rigel is looking for that video, I'd like to mention a few things here. Thank you so much for watching. It's Warren. Warren also is a regular in Tres School. I'm not sure if still goes there. So I was away now from 5 years. For 5 years now. 2019. Oh. In Mandaluyong. I've been here since. Tapos bumalik lang ako sa Mandaluyong from time to time. So matagal ka na nga hindi nakakatambay doon? Tagal na, pare. Siguro yung huling tambay ko ron, siguro 2019 din. Pinuntahan ko yung before the ko. pandemic. Yes, pinuntahan ko yung girlfriend ko that time, which is my wife now. I'd like to say hi to her. Yes. Congrats. Yes, thank you. Palang additional pa yun. Congrats. Shout out to my wife. Yeah. She's also tuned in. And also Erwin Matias of Pirana. Nice. They were also a guest from 2 weeks back. Thanks so much for watching. And Rigel, let us know na lang para if it's a good. Sige, pa-play na natin. Okay. A Good Kind of Sad. Very magic. Tune in. All right. Local brew, folks. Forgotten mail from forgotten boxes, staining the flames with more matches. When will I be free? In the argument of lesser evils, do you count the rhymes or the riddles? When will I be free? I got lost today, waiting for the skies to feed my wind. I got lost today. I've waited for hours. I've waited for hours. A good kind of sad, a good kind of sad. It ain't that bad, it ain't that bad, but it is. Sad, a good kind of sad. It ain't that bad, it ain't that bad, but it is. Ballad of fist, something on my chest. A rush and a push that I regress. When will I be free? Let's dream of morning afters with no regrets. Let's dream of morning afters with no regrets. A good kind of sad, a good kind of sad. It ain't that bad, it ain't that bad, but it is. Sad, a good kind of sad. It ain't that bad, but it is.
waiting for my luck to kick in. Don't rush me, I'll be waiting for days. I get kind of sad, I get kind of sad. It ain't that bad, but it is. I get kind of sad, I get kind of sad. It ain't that bad, but it is. Yun, a good kind of sad by We Are Imaginary. Okay. There you go. Ahmad, yung sa mga ano nyo, mga festival na pinuntahan nyo sa Thailand, Indonesia, kamusta yung reception ng mga tao doon? Ang saya. Hindi kami sikat doon eh. Mm-mm. Yung ano lang doon is yung feeling na mas listening crowd sila kasi you're a guest. Mm-mm. They want to discover great music, good music, and they don't know much about you, so no biases. So it's just what they hear from the internet or in Spotify. Kung pag pumunta ka doon, nakikinig talaga sila. So it's really nice. It's really great. I encourage every band, all bands, to try traveling, flying for festivals or doing a tour sa mga kahit sa mga maliliit na bars. Kasi iba pa rin yung feeling na na-share mo yung mga kanta. Actually, especially if your songs are in English na alam mo hindi siya pang mainstream. Mas bagay sa. It's always a good experience. So Which makes... go ahead, teacher. Yeah, sorry, Richard, go ahead. Sige. Yeah, actually, I remember this one particular gig. Medyo sasego lang ang konti. Sky Church. Oh. They went to Japan. People there, majority of the people that watch the show doesn't know them. But they came just to listen to their songs. And then, on how they listen to the songs, parang kilala na nila yung band eh. On how they react to the songs. Parang kilala na nila yung band. Japan is a country na talagang nakikinig sila. They love music. Talagang kahit ano, kahit... Alam mo ba yung Japan, hanggang ngayon, mabenta pa rin ng CDs. But everyone's releasing in a CD format kasi binabibili. So, ganun ka respectful ang Japan sa musician. Mm-hmm. I agree. Yeah. Even yung mga hindi masyadong kilala ng mga banda, pag pumunta ng Japan yun, parang yung, say for example, pumunta yung Dokken, pumunta ng Japan. Kung yung reception ng concert doon, kala mo Megadeth yung talagang pinupuntahan nila. Merong followers talaga, may following talaga yun. Siguro, it's how they appreciate music. Pero mas Japan for me, stand out talaga siya. Pagdating sa appreciation ng music. So, saka sobrang galing din ng mga banda doon. Yeah. Sobrang galing din. Ang galing nila. And to think marami rin mga talented ng musicians sa kanila. Tapos kung paano pa nila i-appreciate yung mga bands, mga other musical acts outside their country is overwhelming. Na nakakaano. Kumbaga kung ikaw yung tutugtog, tapos na yung reception, pero yung acceptance sa'yo, nakakataba ng puso. To the point na parang gusto mo bumalik at bumalik doon. Kumbaga pag may tour ka, gusto mo palagi may leg sa Japan. Yun. Pangarap namin makatutugin doon eh. Medyo mahal lang kasi. So far, sana nakapunta yung We Are Imaginary ang mga countries na. And by far, sa mga travels nyo, sa mga gigs nyo, outside the Philippines, ano doon yung tumatak sa inyo? Well,
lahat naman, may tatlo pa lang. The first one was in Island. It was in Bangkok and Nakhon Ratchasima, parang isang probinsya. Yung sa Bangkok, ano siya, isang local bar. Then yung Nakhon Ratchasima, isang festival. So, it was our first time, 2015. So, maliit lang yung stage namin noon kasi parang tatlong stage, may main stage. Hindi na kami yung nasa main stage. Maliit lang talaga. Pero mga tao doon at may mga nakakaalam din. Ang saya. Yung sunod would be Singapore. Rocking the Region. So, we represented the Philippines. Rocking the Region actually ngayong weekend. Pero ito na yata yung last na Rocking the Region. Our friends, Bigumi Accorda are playing. Right? So, ang saya naman doon kasi pre-gig. So, nasa park lang nila sa Esplanade. So, nanonood lang yung mga tao. So, yun, alagang-alaga din kami. The last one, 2017 yun. 2017 din is Jakarta. So, this is an indoor music festival and may mga workshops. So, we haven't been out of the country after that. We hope to do so in maybe after the release or in our record. So, ayan. I really can't compare. Siguro medyo nakabias ako sa Bangkok kasi time namin. So, and sentimentality purposes. Pero lahat maganda kasi iba-ibang tao eh. Iba-ibang reception. At the same time, kaya pagkasama mo mga kabanda mo, nag-discover yung mga parang turista ka, tapos, lang, turista and with your friends, which is your family too. Yun lang. Sa naman, sa local scene pala, maiba lang, Ahmad. Yeah, go ahead. Sa local music or local indie music scene, kasi medyo nag-i-evolve na rin siya kahit papaano, di ba? So, ano yung role na kailangan nyo i-uplift as We Are Imaginary? Siyempre, hindi naman hindi pang mainstream yan eh. So, paano kayo nakakapag, in order for you to get moving? Para marinig ba? Para mapansin? Actually, hindi naman yung mapansin. Parang, parang maipakita ba yung passion nyo by this kind of music, and then yung para malaman nila na ganito dapat yung marinig nila outside doon sa mga pop music. Well, una, mahirap mag-convince ng tao. What we do is we really don't follow trend. Mm-hmm. So, we listen to new music. Yun lang yung, I like to think, doon nagkukulang yung mga kaitaran. Like, I'm 40. Pag tumigil ka ng makinig ng bagong music, I like to think pati ikaw maluluto. So, you don't need to follow trends, but you need to appreciate new music. Kasi ikaw mismo gumagawa ka din eh. Para ang lagi ko sinasabi, sino ka para pakinggan ng ibang tao? Ikaw mismo, hindi ka nakikinig naman. So, what I do, kung nag-advise na ako, always follow trends, but listen to the releases. Kasi ang mas pinopromote namin is natin yung music. Ayun natin na laging, kung may advokasya man, yun yung ko. I have my own production. I create bands. I make gigs. Ang purpose niya is dalawa. Yung isa, so that we can play with new bands and mga idols namin. So parang self-promotion na rin. At the same time, promote other bands. I-pass along the torch. Tapos, lagi kong ina-advise, pag may mga banda na gustong to, I always tell, first, manood muna kayo ng gig. Bili kayo ng ticket, manood kayo, sumuporta. Kasi hindi naman kayo, gaano kayo magaling. Hindi siya parang silver platter na basta lang kayo papatugtugin. You need to support the scene then so that the scene can support. Yes. Kaya kami nabuhay ng matagal.
Ganun lang. Parang support. Hanggang ngayon, nanonood pa rin ako ng gig solo ako. Kahit hindi ko kilala yung. So, I feed from the energy. Nakakasulat ako pag nakaka-discover ako ng banda. Para siyang art is stealing. Parang ganun yung dating. Sulat ka lang ng sulat. Oh, okay. Give me 2 minutes muna. May delivery ako. Sige. That's fine. That's Maybe you fine. can play another song. Sige. So, Yeah. Play natin yun. While waiting for Ahmad. Yeah, go ahead. Yeah. Ando muna sa labas. Sige. That's fine, Give me sir. 2 minutes. Yeah. Play tayo ng... Ayos yung pagkakasabi din, TJ, no? Actually, you going to gigs alone, that is something, diba? Oo. Kumbaga, if that is what drives you para magkaroon ka or further my enhance yung well, not really my enhance. Siguro, yung ma-explain to. Siguro madagdagan yung groove mo into writing songs, into coming up with new sound. Siguro it's one way to do it, di ba? Going to gigs, tapos hindi mo siya kilala, yung banda na pupuntahan mo. Tapos, yun, listening to new stuff. Actually, Spotify offers a lot of it. Ang dami mo na-discover ng mga musikero na hindi kilala, literal, na ngayon ko lang napahinggan yung pangalan ng group nila na ang gagaling. Spotify alone gives me that pleasure. So, nag-gets ko yung sinabi niya na talagang, parang nag-explore lang din eh. Parang nag-explore lang din. Hindi mo kilala totally, pero you go there. Tapos, yung malupit nito, you go there alone. So, saka yeah. Andun yung tingling sensation, pre. Nandun pa rin, di ba? Oo nga, parang gano'n, shit, next time, okay, nabibigyan mo ko na idea. Not necessarily copy, pero nabibigyan ka na idea, na-i-adapt mo yun sa piece mo, which is nice. May natutunan ako doon. Alright, sige. Play natin yung Dekada. We Are Imaginary. Alright, we'll be right back. Dekada. Lambing sa iyong haplos, nasa balat ko'y tumatagos, nadala pa ng dekadang nagdaan. Paano dumating sa paglimos ng init na ngayon kapos, nadala pa sa dekadang nagdaan. Di malaman kung anong nakalaan. Sasabihin ng di mo kayang humingin pa sa ating dalawa. Nagpapakasakali lang meron pang natitira na pwede pang marisal pa. Di na tayo, di na tayo.
pagkakataon, maibalik pa ang dekadang nawala. Tayo'y minanhid na ng panahon, at sa bawat maling naipon, hinahayaan lamang nating mawala. Hahayaan naman nating dalawa. Paano sasabihin ng di mo kaya naninig pa sa ating dalawa? Napabaka sakali lang na meron pang natitira na pwede naman may salba. Hello, sir. Hi, sorry about that. Yeah, welcome back. So, I guess I have to ask you this. What's next for We Are Imaginary? Are you guys still busy writing songs, material for the next album, perhaps? Or any Yes. any plans with the band? We are currently finishing our next album. So we have 7 songs down. I'm not really sure it's 7 lang o gagawing 8. Kasi it's a full-length album. We're gonna release it like maybe before end of the year. It's gonna be released in vinyl record, in wax, Nice. under Icon Records, Kiriko Liparas. So, it's a double. So, yun lang yung mapopromote ko ngayon. Wala pa kami release na single. Mm. Pero yung plaka, it will be a 2 LP album. O at least yung mabibili nyo. Bili kayo sana. Kasi, because ang plano ng Icon Records is, andun yung bagong album. There's the new album, untitled new album. And there's going to be a sort of greatest hit na nasa same album, isang plaka. Pipili ako ng mga kanta sa mga luma. Remix and remastered for vinyl mix, for vinyl records. Ganun siya. Double LP siya na may introduction to We Are Imaginary sound. Yun ang plano. And we hope, I like to think nasusunod yung schedule. Hopefully before November or December. And would there be a specific concept that pertains or yung sa bagong album niyo? Well, yung nakikita ko lang na ano yan, pattern would be like what we were talking about, Rigel, kanina, na maingay siya ngayon. Mas naririnig yung 90s influence. Dati kasi parang, well, there's always the 90s influence sa guitar, kung napapansin nyo. By the way, I must, sorry, I have to say this. Ang ganda ng tunog ng gitara on all your songs. Pinasadaan ko siya prior hopping into this podcast. During my work, sinasound trip ko siya para magkaroon ako ng idea, mas makilala ko pa yung We Are Imaginary. Gustong-gusto ko yung tunog ng gitara.
Sobrang thank you. That's the signature of Khalid, my brother. So, mahilig siya talaga magpatong-patong ng mga gitara. Alam mong dala ng Smashing Pumpkins, ng My Bloody Valentine, ng Deftones. Mabigat yung trip niya. Pero, andun yung, I like to think na underrated genius sa gitara si Khalid. Ang ganda ng mga gusto ko tanungin yung timplahan ng tunog ng gitara niyo. Pero baka ako'y malito pag na-explain niyo sa akin. So, I'd rather not na lang. And also, yung isang pinaka-trip ko doon, may pagka George Harrison. Meron din George Harrison type of slicks. Anong kanta? Yung, hindi, not necessarily yung chord pattern niya. Yung lead, yung tunog, I'm not sure kung anong gadget yung gamit niya. Kumbaga may pagka-psychedelic feel. Psychedelic feel, yeah. Yeah. Si Khalid yun. Kasi I like to, when we compare, kasi nagigitara din ako. Kanina nga, I was recording ng guitars yun. Recording ng guitars. Khalid. Ang pagkakaiba ng gitara naming dalawa ng kapatid, hindi, sa kanya, andun sa kanya yung fuzz, so sa kanya yung maingay. Then mahilig siyang magpuno. Nasanay siya na talagang tapping of guitar. Ako naman, chordal ako. Chords ako, tapos usually overdrive lang yung tapping. Okay, yeah. So, ganon. I emphasize yung melody. At kung may oras na ako yung nagsosolo, kasi minsan kaming dalawa nagsosolo, palitan. Ang dami niyang ginagawa, ako repetitive, parang new wave. Ulit-ulit lang na melodic lang. So, yun yung pagkakaiba na. Ako kasi parang I always describe it na, parang Oasis, sabi ko. Parang Oasis, yung naka-chord, pero maingay. Pero naiintindihan mo yung chords. Yep. Si Khalid, talagang parang distorted talaga siya. Siya yung So, there you go. Yun yung magandang combination ng. And there's more, if you're gonna soon, in a few months, pag marinig mo yung bago, it's really a guitar record. I mean, walang shred, hindi naman kami ganun. Pero it's really heavier than usual, and it's a guitar record. Pero may pa rin, may flavor pa rin ba ng yung tono na may pagka romanticism, melancholy na type? Well, hindi siya mawawala kasi ako yung nagsusulat. Okay. At yung boses ko, hindi ako sumisigaw. So, ang laging description sa amin dati would be, there's the 90s sound, then there's like smooth. So, kahit gaano kaingay, pag pumunta na ako, sabi nga nila, parang alam mo na agad si Amat. Parang ganun. And I take it as a compliment na meron ng signature vibe. And thank God, dapat naman talaga may signature kasi 16 years na kami, 17 years sa band. So dapat meron na kaming naiiwan somehow na tunog. Yeah. Actually, parang nauso nga ngayon yung tunugan nyo pero on a different aspect. I'm not sure kung mag-a-agree ka, pero yung shoegaze ngayon na lumalabas ng bands. Like yung basta ang dami nila. Like yung lahat natin binabanggit dito, Rigel, yung Bird. Even from way before, ginagawa na ng year natin. So, gusto ko kanina itanong kung ano yung na-expect namin sa new album nyo, pero Ahmad, you pretty much explained it na. So, yeah, I think I'm good. And ito pa yun, ang nagpapaganda pa kasi ang nag-engineer sa amin, I'm proud to say, ang nag-engineer sa amin si Angie Ruzul. You guys know him? Angie Ruzul? Yeah, siya ang engineer namin. So this is like old 90s. Kumbaga siya yung 90s alternative. Almost lahat na sikat na OPM, siya yung engineer. From River Maya to Thief, Her Free and everything. So siya yung kasama ko kanina. So parang ang galing lang na na katrabaho ko isang legend. Wow, Angie Ruzul. When you hear of that name, talagang 90s na 90s talaga Yeah, dumaan almost lahat. Ano yan? At tracks, recording tracks. Di ba? Studio dati. Yeah, okay. So, ang galing ng mga suggestions niya, ang galing ng At ito yung napakaganda ng working with Angie Ruzul, aside from being humble. Siya, sobrang lawak ng alam niya sa music na
nagigets agad niya yung ano namin, pupuntahan. At nakikita namin yung excitement niya pag ginagawa din yung ginagawa namin. So parang nakakatuwa yung thought na nasa same wavelength kami at gets niya yung mga references. Ganun. So, yun. May mga free will naman kayo. Kumbaga nakapag-freestyle naman kayo when it comes to producing your songs. May mga modifications ba after you come up with a song? After? Or as is nyo siyang nailalabas without any modifications from it? You mean sa recording? Sa recording, yeah. So, say for example, as a band, you came up with 4 songs and then you recorded. Meron bang nangyayaring modification? Oy, dagdagan nyo na ganito. Or you guys are doing it. Yeah, that's... ang engineer namin, si Angie Rosul, ang producer namin, si Joey Santos. If you know, guys know him, DJ Joey Santos, yung pagkakalabas sa... marami siyang nasasuggest. Maganda naman kasi, alam mo na yung galaw mo, minsan, alam mo na yung parts mo. Kahit noon pa yung mga album na, alam mo na parts mo, minsan pwedeng kontrahin or pwedeng i-push pa to do better or to add more. At mismo kami, nasa-surprise sa mga nangyayari. I always love a producer who becomes like a member of the band. Hindi ako, kahit ako yung gumawa ng kanta, kasi napagkakatiwalaan mo yung hindi ako yung tipong, hindi mo pwedeng galawin ako ng sulit. It's really nice na merong objective listener na nag-a-add value sa mga kanta mo. Na hindi mo siya maiisip o may imagine. Kasi sa tagal mo, there will be times na inuulit mo na lang yung sarili mo. So, Joey Santos and even Angie Rizul, they do give their flavor. Ang saya lang. Gets agad namin. Nagja-jive. Kailangan mo talaga na i-invent ka din ng producer. Pagkakatiwalaan. So, parang excited ka ngayon na sa parating. Oh, honestly, excited. Di ba parang lagi naman yung parang anak mo yung mga anak. Pero ngayon, I like to think na nag-prepare kasi kami masyado dito as in may pre-prod kami. I always say na most bands here in the Philippines, they don't do pre-prod. They don't do pre-prod kasi mahal. Like, kailangan mong mag-stay ng matagal, magpa-practice bilang yung mga oras ng pag-practice kasi nag-rent pa ng studio or whatever, lahat may trabaho, lahat kami professional. Ganon. So ito ngayon, we would, may studio si Joey Santos, yung producer namin. We would go there and arrange and write songs for 5-6 hours, wala pang record. So for the first time ngayon, nag-focus talaga kami na hindi lang yung tipong nagsulat ako at papadala ko sa kapatid. Then gawa na kayo ng parts. Ganun kasi dati. Maganda naman ang kinalabasan. Pero ngayon, talagang gawa na yung tapos i-arrange namin at ina-try namin ulit-ulit yung tama or i-adjust. So this album is, I like to think, is different. Naging comfortable kami masyado sa mga kanta namin kasi kami lahat nag-arrange. Ayun. So, basta excited ako na iba din siya. Yeah. Alright, Jill, you have anything? Yun lang. Ahmad, yung sa mga ninyo, sa any upcoming gigs na pwede mong i-promote? Yeah. There's the Fête de la Musique Indie Stage. Punta ka dyan. Yeah. Punta. So, indie stage kami. Ang indie stage is nasa Sari-Sari Cocktails sa may I forgot, Washington Street. Parang doon sa kabila kumbaga ito yung sa doon sa kabila. Parang ganun. Ako ang my production is handling the indie stage. Tutugtog doon ang We Are Imaginary. Tapos, that's 28. That's June 28, Friday. Then on June 30, we have a gig at Moe's, Matalino Street. We have friends from Davao, Cebu, and Bacolod. We're playing with them. So yung event, basically para sa mga nag-tour ng banda for Fête. So tinulungan ko sila sa under my production team. Gumawa ako ng event. So yun yung nalalapit na gigs na. Wala kami sa July kasi we're still focusing on recording. So if you guys wanna
maybe we'll be playing the new songs too. So if you guys want to check out, or even just check out the bands, the other bands na nagbibisita, minsan lang akong dumaan. We have Prekal Dropouts from Cebu. From Davao. Awkward Dancer from Cebu. And Dizzy on Swings from Bacon. So they're playing on Fête de la Musique, and they're playing on Mouse this Nice. with us. TJ. Kailan tong event first sa Fête? June 28. June 28. And then yung sa Mouse? June 30, Sunday. So it's an early gig. Ang Mouse kasi nagpapagig ng Sunday. Or it's like 5 p.m. lang to end. Okay. So masaya siya. Parang pwede ka pa rin makauwi. Pwede kang uminom. Pwede ka pa rin makauwi. At makatrabaho kinabukasan. Pupunta ako ng pet. Yeah, I wish I can. I was there once lang do sa reggae, and then yung metal stage nila. Buhay pa na yung B-side. Ay, tama. Hindi, B-side. Ano bang pangalan ng Malugay? Ano yung B-side? B-side, yeah. Yun. Yung merong outstanding, yung pinakamalinis na CR. Sila. Ayan, nandun ako sa reggae stage. Uy, pero tagal na nun sarado Yan. Yun yung last, imagine that. Yun yung last na pinuntahan ko. Try mo sa June 28 kasi there's like, this is the 30th year of Fête de la Musique. Yeah. So there are 25 packet stages. So, pwede kang bar hopping, di ba? Yeah, parang naman fiesta Nagbabahay-bahay. Diba? Last libre pa. Kasi pinuntahan ko lang sa reggae stage kasi Slow Dough played there. So, interesado sa Slow Dough. And then, we went sa Sagiho, sa metal stage naman kasi nandun yung Sky Church. Trip na trip ko nga ng puso. So, anyway. Yeah, so, 18 minutes. Nag-extend tayo ng konti. Medyo, of course, napasarap Sarap. Gusto ko lang i-acknowledge din yung mga band members na wala rito. Hopefully, maka-join ulit kayo sa podcast namin. And then, hopefully, all you guys from We Are Imaginary, makakwentuhan din natin. Pero, of course, gusto kong pasalamatan, Sir Ahmad. Approachable yan si Ahmad. Thank you for thinking of me and thinking of the band. Salamat. Maraming salamat. Ayun, maraming salamat. We are overwhelmed din. And then, of course, may natutunan ako pagdating sa Actually, dumarating din ako, ma-share ko lang saglit. Sorry kung medyo na-extend tayo ulit. Dumarating din ako sa time sa buhay ko na nawawalan ako ng gana makinig ng music, even play my guitar. Umaabot yan ng months. Nabanggit mo yan, DJ. Nangyari talaga. Ayan. Pero yung sinabi niya kanina, makinig ka ng music, go to gigs, kahit mag-isa ka lang, kahit di mo kilala, basta go there. Kasi para sa akin, bakit di ko gawin yun? Baka bumalik yung groove ko. Although okay ako ngayon. Wala na ako sa stage na nawalan ako ng gana sa music. Nandito na ulit ako. Pero yun bakit di ko nagawa yun before? Diba? So, kasi na yun yun ang nakakabata. Spotify. Kita mo, TJ, nakikinig ako ng mga pantropiko. Sino ba yun? Sino ba yun yung mga Mga bini. Makibini ka pala. Bini. Tumasayaw ka nga. Nag-tiktok ka na rin. Hindi ko na lang. Next time, pare, magti-t-shirt ka kasi pag nag-tiktok ka. Alright. Okay. Again, thank you so much, Sir Ahmad. Maraming salamat. It was really a pleasure having you today on the show. And siguro, acknowledge na lang din natin yung mga production company na sumusuporta sa podcast, the Solid Project, Union of Sound. Thank you so much. Maraming salamat. And of course, yung Bicol contingent natin, maraming salamat. Jofer actually is watching. And then, greeted us. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day to you guys. Or to your fathers too.
Yeah. Your Father's Dead, syempre. And then, next show happening on the kailan ba, Rigel? 23rd. 23rd sa atin. Yeah, 23rd. Our time, medyo international artist yung guest natin. Walang iba kundi si Cutie Paduano ng Agaw Agimat. Hindi, I'm saying international kasi she will be joining us all the way from Texas. So, kailangan pa natin sumunod sa time zone nila in respect kasi ng trabaho. It's another exciting event happening next week. Next week na ba yan, Jen? Next week na yan. Yeah, Cutie Paduano of Agaw Agimat. Okay, party siya, Jen. Do you have anything? Abangan ko yung bagong album ni We Are Imaginary. 90s. Of course. 90s. May bias ka na. May bias ka sa 90s. Wala talagang katang sa 90s, pare. I'm a fan of 60s and 70s music, pare. Yung Woodstock era, yan. I'm a fan. I'm a big fan. Kung meron tatalo nun, siguro 90s pa rin ako. Pero saludo ako, Ahmad, kasi ang hirap din pag indie band ka, tapos ang haba ng taon na ginugol nyo dyan. So, doon, saludo agad ako sa iyo doon eh. O sa inyo eh, sa inyo. At saka they stay, di ba? Nag-stick sila ron. Nag-stick sila ron. Hindi talaga sila sumunod sa trend, although they listen to all kinds of music. Pero hindi sila nagpa-influensya. Kung ano yung nasimulan nila, they stick to that and then they move on. Usually, iba, bumibitaw na agad eh. Di ba? Umano na agad eh. 17, 18 years after, no? Yeah. That is something. Sobrang tagal na. It's so fast, pero ang tagal na pala, no? Yeah. Ganun na lang eh. Ganun na lang. So, let's make the most out of it. As the saying goes, YOLO. All right. Again, thank you so much. Nice to meet you guys. Yeah. Nice to meet you also. I think we can, next time we can schedule the hangout na lang sa Trek School. Yeah. Oo nga. Yeah, taga Mandaluyong si Rigel. Why don't we do that? Actually, magpaalam lang kayo, magsabi lang kayo beforehand na mapapadaan kayo like Friday or Saturday sa Trek School pag walang meeting. We can hang out and get coffee or beer or something. Ito yung plano na tingin ko mangyayari. Posible to, man. Actually, last week, dumaan ako doon, sarado. Galing pa lang ako doon. Ito nga galing pa lang ako doon last Saturday. Kahapon. No. It's Friday, last Friday. Uminom lang ako ng konti kasama ng friend. Yun. Alis din. Buti ka pakita lang. Nabuta ako sarado eh. Follow their page, Rigel. Kasi doon sila nag-a-announce eh. Tapos doon, nakafollow ako doon, pre. Kasi mas maaga silang, please note na mas maaga sila magsara pag midnight. Except ng Friday, Saturday. I think 8 or 10 sarado na sila or 9 depende sa tao. Pero pag Friday, hanggang may tao, hanggang 12 at out. Saturday talaga yung pinakamatao. Yeah. Grabe, naabot ako din ng 3 a.m. Grabe yung Saturday. Naging plano bigla. Oo nga, no? Naging plano. Podcast na We Are Imaginary /Rescue. Di ba? Dapat pa-sponsor tayo. Tapos si Gon. Wala na si Gon. Tapos si Nix. Yan. Ex-Rescue Boys. Alright. Again, maraming salamat. Till next week. Abangan nyo, Agaw Agimat. Happy Sunday. Happy Sunday. To you guys. God bless and happy Father's Day. Thank you, Sir Ahmad. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.